Real stories, real feels. Welcome to Kwento Overload. Kwento mo, kwento ko. Hi everyone! Kamusta? Sa lahat ng panig ng mundo, kamusta kayo? Sana okay kayo ngayon dahil maraming mga nararanasan ng mga kababayan ko. Kayo po ay mag-ingat. Narito kami para ipagpatuloy ang ating usapan last time regarding how to connect with kung kanino man noon at ngayon. Kaya pag-usapan natin na kwento mo, naikikwento namin. Yes. Hello mga kakwentuhan. Again, welcome to the podcast na laging may chika, may hugot at syempre may good vibes. And ngayon, just like what Mami Ren is telling us, na we have something in store tonight for us to tackle, and that is about ways of both worlds now, before and now. Simply need to connect kahit before and after yan, no? Kahit kailan. Lagi din nawawala yung connect. Kasi that's how people really go about relationship kahit saan. No? We really try to communicate. That's why the connection is there. But iba't iba yan from before to now. As we can see, pagkakaiba nun, talagang may pasensya ang tao nun para makipag-communicate. No? Compared ngayon na instant, fast. Lahat nandiyan agad ibibigay. Kaya nga, instant yung word ngayon eh. Noon, wala yata yung word na instant, no? Di ba? Nasa noodles lang yan. Noodles lang. Okay, sa terminal. Guys. Instant noodles. Oo nga. I mean, if I have to connect ba our previous podcast about the ways of connecting. Kasi nga, to me, honestly, nakulangan ako sa ating kwentuhan the previous nga, di ba? So kasi the world that I was born with is like yung the rise of the cell phones na, may mga pagers na nga doon. Narinig ko from kina Mami Ren, kina Mami Jing, kina Kuya Rob na yung pen pal, yung phone pal, tsaka may yung may cassette na ganon. And I was able to know this also from my aunts who are also very active nung kapanahunan. So I think there's one word I can say, it's yung ano yung sinabi ko, yung patience, no? Napaka-patient talaga siguro. Kasi, di ba, mag-record ka, hello. Ngayon, I can cite that part. Yeah, and yung tipong cassette tape nun, we really have to wait for it na ipadala sa amin, no? Pag malayo, may distance pa, yung long distance relationship noon. LDR na tinatawag ngayon ninyo. Sandali lang LDR sa inyo may video call, tapos na. Sa amin, we really have to take out time to record. Merong 60 minutes yon, may 30 minutes na cassette tape. And then the reason na kailangan mo pa siyang pakinggan ulit, you have to rewind it within a pen. Ngayon ang rewind, dali lang from the screen, di ba? You can just move your bar, you can actually rewind or see the past version of your video. You can even capture the image right away. Pero yung cassette tape, boses lang yun. So kung nasa ano ka ngayon, Spotify, may audio, pero may video pa rin. Kahit yun na yun. Yeah. Pero from our time, you would just take a look at the picture. At talking about picture, naalala ko yung patience na meron kami noon. Remember how we take a picture and have it developed in a studio, and we wait for it na magpa-exposure, tapos makikita mo lahat pala sira yung nasa film, no? Sayang, wala nang labo. Hindi mo naman mag-picture. Grabe yung tawa, Emil. Sorry. Hindi lang yung flash. Rob, paano gamitin yung flash bulb before, what we have to buy? Ngayon, naka-automatic na sa mobile phone ng flash para lang gumanda tayo sa features natin. May background pa. Ang flash dati kasi iba, di ba? Ngayon, nakokontrol mo gaano kalakas o gaano kahinaw. Dati, para siyang bomba lang na pumutok lang ng ganun din, liwanag na. Regardless kung maliwanag or hindi maliwanag, depende na kung anong lalabas sa litrato. Pero speaking of, sinasabi natin patience, actually na-mention kanina about sa sulat, di ba? Bago ka makareceive ng sulat, depende sa pinadalan mo, is bibilang ka ng mga ilang araw. Lalo na, mga snail mail, abot ng 1 linggo,
bago makarating yung tugon sa'yo o sagot sa'yo na kung sino man yung sinulatan. Pero kung gusto mong madali, bumalik sa'yo, mag-telegrama ka. Pero right now, wala na rin telegrama, right? Nagsara na rin ang Sample ng ano. right? Ang alam ko is Number, RCTI. May number of telephone letters, di ba? Per character yun, di ba? Per character, per letter. Per letter. Per letter ang bayad Oo. doon. Mahaba. Kaya nga pinaikli yung mga words bago nila ilagay dun sa Telegram. Kaya ang mga message doon is, ikaw uwi bukas na. Kapag ganun, Ikaw pa sa pera. Ikaw padala pera. madala pera, kailangan, ganun. Just pera, wala ba? Simple lang siya. Yun, Oh, which is nice. yeah. Oo, kasi 'di ba parang it's really the definition of the word kiss in messaging, 'di ba? Keep it short and simple or yeah. Kasi 'di ba ikaw uwi na kasi you have to kasi may characters na well, you have to be succinct. May Tapos mahal ba counterpart yan? naman yan. May counterpart, di ba? May emoticons naman tayo. Emoticons na Really? nila Do you namin have? para mapaikli yung message. Tama? Eh kasi was not able to experience that one. Nag-evolve Icons. yan, guys. Nag-evolve yan. Kung naalala niyo yung pager, di ba? Alam niyo yung mga skulat, para makapagsabi rin sa ginagawa ng mga para makatipid, dinidictate yung buong kanta rin sa operator. Para lumabas sa pager. Nakatanggap na ba kayo ng ganun? Panahon na yun? I mean, just like this one Wala song, akong nalipin. give me a song. Talagang kunyari, why do birds suddenly appear? Suddenly appear. Yeah. Next line, every time you are here, period. Talagang dinidictate nila yung buong song do sa pager para ma-receive lang nung kabila. Yeah, that's pager. Wala na rin yun. Maraming trabaho pala nun ng mga, ano tawag doon? Taga scripting, anong tawag sa kanila? Encoder. Hindi pa encoder nun. Parang operator din, parang gano'n sa playback operators. Oo nga. And I think si Mami Ren was able to mention as well yung I think yung pen pal ba yun? The last time na yung nagsusulat na I mean, sorry ha. I mean, to me, if that will happen to me this time, I mean, 3 months, 2 months, I have to wait until to get Hindi a naman. response from. Hindi yun buwan. Pero ang Okay. experience ko doon, ito na lang, bibigyan ko experience ko. Hindi, iba. Hindi. Ano experience mo yung usapan natin? Assumes. Kunwari, sabi natin sa pangalang Pia. Where is Mom? Ang ano siya, kunwari, na-meet ko siya, ako na talaga, na-meet ko siya sa isang event na kami yung nag-organize. Mga young legislators to. During that time, siguro councilor siya. Ngayon, hindi ko expect, may natanggap akong later, months after, or baka 1 year na yun, hindi na yata siya councilor, mukhang board member na. Ang tagal ko bago ma-recall, sino ba to? Ganon. So ngayon, baka ano na yun, di ba? Ganon siya katagal. So anong nangyari? Siyempre, di ko sinagot. Di ko na maalala eh. Ganon. Oh, di ba? If Right it's now, you coming can from put a first person naman na importante sa'yo and hihintayin mo talaga. Ganon siya. Minsan may makalaki pang picture na may dedication. Diba ngayon may ganun pa ba? Wala. Also pa, yung poster card. No? Oo, Meron pa naman yun. Parang meron pa meron pa rin. Souvenir na lang. Pero before, pag nagpunta ka sa isang bagong lugar, they usually have that postcard para ipadala rin sa mga doon sila sumusulat na nandito ako ngayon, epilog. But ang kalimang linya is, Tagalog is, ako maayos naman, sana maayos din ang iyong ginahalagan ngayon. That's a common line, right? Ng mga before pag gumagawa ng sulat. So, uso pa din siya actually. Meron pa naman din yung noon na hanggang ngayon, meron pa rin ngayon. Pero manilan-nilan na lang ito. Mas maraming wala na ngayon na maraming noon. Parang gano'n. Yeah, kasi I was able to retrieve some mga postcards ng tita ko na I think talking to a foreigner or maybe siguro a Filipino, whatever. But I think foreigner kasi the places were Alaska, Pennsylvania. So I think really from the States. I was able to observe as well the structure nga ng English na parang not really oldie pero di ba parang cheesy for me na
Kasi short na, giving you something to remember me by. What? Di ba may mga Grabe. pag ganon? Di ba? Giving you something to remember me by. Period. So, parang, yeah, postcard. Siguro kasi before, matagal nga, pero kita mo yung effort. Yung effort sa pag-compose ng letter, na sincere, wala pang chat GPT noon. So, ganun galing sa puso lahat yung mga sinasabi. Pero meron pa rin mga ilan-ilan siyempre nabubuhay ng panahon ng mga mambobola. May ganun pa rin naman. Pero coming from somebody na you know na parang alam mo pinaghirapan na. Actually, hanggang ngayon, mga nakatago pa akong something. Hindi ko ma-let go. Kasi wala na mga Wow. ganon. Pero delikado. Ayun, tita. Patay. Oo nga din. Oh, yeah, for keepsake. Yeah, for keepsake. Usually, coming from friends naman yun na talagang matakit. Teka lang, Emil, kanina pa kami nagkikwento dito ng tungkol sa amin, mga panahon namin. Gusto mo i-share yung panahon mo naman para magkaroon kami ng idea. Kasi Wow. medyo nabubuhay pa rin ako ng konti sa nakaraan. Well, yeah, for me to speak also on behalf of my, generation. Sorry for the word, no, generation. Going back to what Mami Jing said, no, na you have to be patient, you have to really do an effort. Ngayon naman, the opposite, no. This is just for me, ha. This is my my own opinion, my humble opinion, if I may speak. What I always watch, kasi di ba marami ng apps na ngayon. There's so many social media apps. And then one thing I really value is you have to think on what to say kasi nga instant nga if you're at the height of your emotion, good thing ngayon may mga social media site na na-edit mo na, pero di ba right, the boom, if dito ka sa at the moment, di ka gaya before. If you're just gonna write, you have to really think what you have to write. Yeah, yun nga, effort, sabi ni Mami Ren nga, di ba, effort. Ngayon, whatever you wanna say is that it is, verbatim and yun, very frontal. And then what else pa ba? Yan ngayon we would be able Ligawan. to yung sa ligawan naman na aspect. I mean, yeah, ligawan versus non-ligawan. The rise of the emoticon and the GIF really can give a lot of message to the one you're talking. Kasi di ba parang wow, kilig na siya. Kasi di ba heart noon. May sumasagot naman dahil sa emoticons? May napapasagot naman. dahil sa emoticons? Kaya pa kayong memes. Oo, may mga memes, ganon. Pero to me, in my own experience, parang I think I would be able to interpret the one I'm talking to if may mga emoticons rin na, ito talaga yung niya, yung current feeling. So, yes, the rise of the different social media sites na, you have to talk, it needs also cautious, no, being cautious, no, na to do. Kasi yung iba nga nasa store ng data, and well, I think we've all, familiar with this one na there's always digital footprint na. So be careful on what you say. It may come back to you, and then ngayon nga sa kabataan mo, you're very vocal, and then boom, after graduation mo, makikita yan ng future employer mo na you're very vocal. So I think that's one thing I really realize na I should be careful. Pero well, life is too short. I also experienced that before, nangangaway, ganon. Pero yeah, I think the lesson here is to be tactful, and yeah, you have really to know how these platforms will really help you and navigate you, and also to be professional and responsible user. Emil, mabalik ko lang. Dun sa mga yung pag-start ng relationship or communication or courtship, ganyan. Ano bang ngayon ang mas ginagamit ninyo? Face-to-face, text, anong medium? Ano bang mas effective pa rin? Video call. Video call. Oo, depende yan kasi depende kasi yan sa tao. Ako, I really want to, send first first day, second day, yung mga how are you? Good to know you, and then boom, tatawagan ko talaga. I really have to know
and to make sure na the one I am talking to is the person that is really displaying the face on the profile. So, yeah, may ibang yung iba naman na ginagamit nila voice call. I mean like yeah, magsisend sila ng mga voice messages also to let the person know how really the message is being sent, like the emotion. Kasi di ba it's mahirap nga interpret ng messages. So yun, kadalasan online. How would you feel kung ibe-break ka through text? Anong magiging reaction mo? Would you still want to meet him or her face to face para face to face yung gawin yung breakup, or okay na, the-next mo na ako break kung break. Ano ba? Well, I think it all boils down to the kind of person you're talking to. If you're dating a professional, a grown up, kasi di ba, hello, if you have, why don't you show up or call me instead or meet me, and then, oo nga, di ba, parang I'm not dating a grade 1 or like a high school na text lang na goodbye. Ang pinaka-worst talaga di ba, if you ghost ka, will leave you without anything, without any word. So parang, yeah. To me, I think the first few conversations, I think malalaman ko na if this person I would like to pursue or I would want to, upgrade, whatever. Kasi di ba, I think we can all, naman, na mararamdaman naman natin na, ay, parang, it's a yes or it's a no. Ganon. O, di ba tumatawa si Kuya? Really? Oo nga, parang nakinig na lang ito sa atin. Siguro may mga nililihim tong mga to na hindi baka lang nila na, yung maibulalas. oo. Kasi yung mga panahon nila, siguro sabi nila, hindi ako ganyan. Hindi lang nila masabi. Saka yung nauso nun. Ngayon, marami kape-kape. Noon, wala namang ganyan. Pag nakita, I think soft drinks pa nun. Puro soft drinks pa. Doon sa kanto may straw pa yun, di ba? Kasi pinagbabawal pa nga kape pag sa mga kabataan noon, di ba? Wala pa. Ayun. Ngayon na lang nauso yung maraming kape at maraming milk tea. So ano ba yan before? You sa inyo before, di ba? I think you were able to mention it before na parang eyeball ba yan? Ay, eyeball. Tapos nagkikita? Or sa ano na yan? Eyeball. May gusto ko itanong kay Jing May binanggit siya about cassette tape. Hindi ko kasi nagawa yun. Ano ba yun? Paano ba ginagawa nun? Pag may long distance na relationship lang, tapos nasa abroad yung kunyari partner asawa, wala pang partner asawa. So doon pinapadala sa tape yung, I remember that kasi yung father ko nag-work abroad. So tendency namin para ma-send namin yung information yung what's happening to us, we recorded in a voice tape. So voice tape pa talaga inakaset. Mas naririnig mo kasi pa yung boses eh. Mas personalized. Mas intimate pa siya. Tapos sasamahan din ng photo. Kaya doon ko naalala din yung pinapadevelop pa namin picture, kasama ng cassette tape. Yun ay papadala mo sa abroad. That's how we send it to my dad. And then, hintay namin yung sagot niya. Ganun din. So, maybe a month or 3 weeks kung hindi siya ganun ka-busy. Tape recorded it. And pupusin mo lang. Sabihin mo lahat na sasabihin mo. In a matter of 30 minutes or something, wala pang 1 hour. Kasi ganun na yung mga cassette tape. Then maglalagay siya ng picture, may caption yung picture sa likod. And they have to think of the weight kasi, 'di ba? May weight at papadala at pagpapadala. Yeah, counterpart niya, right? Ang counterpart niya is the cellphone, a video call or video recording. Yun na yun. Kasi yung video, then that's it. So yun ang counterpart. Mundo na yung document. Bago. Yung recorded audio, yung 'di ba pinipress natin para yung message natin naka-video ay naka-audio na rin. Mga audio recorder, yes. Yeah. Recording na. Or let's say, you wanna say something that galing from sa voice mo, yun ang talagang papadala mo na audio. Yeah. Pero that must be so hard. Kasi I was able to, I think I was able to experience pa with the tape. Kasi yung my father also works across the globe. Tapos nagpapadala ng mga CDs before ng mga artist. Diba may mga player na nangangagat. So, paano kaya yun? If you're gonna record, so bibili ka na ulit ng black tape? May instances man na ganun? Yeah, meron. Yeah, kasi pag nasira yung tape na tupi, hindi mo na siya, it's either recorded pero hindi na maganda yung recording para mag-jump. Pag lalo na kinain.
kinain, nasisira siya, nagpo-fold. Pwede kasi yung sa cassette na yung part lang na yun yung crumpled. So, pag may sinasabi ka, kunwari, namimiss na kita na, pagdating doon sa crumpled, alam mo, Marble yun. Ay, really? Oh my God. Kaya Akala ko, tendency choppy-choppy. kainin ulit. Tendency kainin ulit na Roger. Bayan na, kaingat ka na. At hindi mo makakat, no? No, Rob? Walang cut. Oo. Tipo, Wala, cut hindi. sinabi mo, kung ano nasabi mo na na-record mo, minsan, what they do, nire-record, di ba? Meron pwedeng tatakpan. Alam ko may ginagawang gano'n para matakpan yung ni-record mo. Nakailang Sa yun, sa mga litrato yun actually. Para hindi maano siya sa pagpipicture. Pero there's one thing also na remember guys na nakalimutan tuloy. Wala tuloy. Balik tayo dun sa sa pinag-usapan natin muli, nung unang para maalala. Hindi kasi di ba? Di ba kasi yeah, tape nga siya and then yeah, it's very talaga, it takes a lot of effort tapos yung iba nga siguro if yung iba instant kasi pa may cassette sila, cassette player tapos doon na hello, Father dear, okay po kami, gagraduate na po ako next month. Yung iba naman siguro may mga talaga equipment, may mga microphone, lakas ng maganda. Pero yun nga lang tatawa ko kasi, di ba, what if you're gonna reveal something na to your girlfriend or boyfriend or whatever, tapos magka-crumpled siya ba na meron sana akong gustong sabihin sa'yo, thank you. Di ba? Tapos wala na. I think you can review that siguro before Hindi niya narinig yan. you so it needs to be rewind. Hindi, kahit pag nakrapol siya, hindi mo rin siya pwedeng yung sabi mong hahatakin or anything. Hindi, it will stay na gano'n pa rin na mapag na rin yung sound niya eh. Hindi mo na rin maintindihan eh. So what you need to do is bigyan ka nga ng bagong take. I remember pa rin supposedly sasabihin ko kanina, as compared ngayon, because of the Spotify and in YouTube, the songs you've been hearing, yung panahon way back, if you want to have your own copy of that song, aabangan mo, i-request mo yan sa DJ. DJ, pa-request mo itong song na to. Tapos, pag ipi-play na, itong song na to, kunyari, Be My Lady, kunyari lang. So, gagawin niya, aabangan niya, i-record niya sa recorder niya, sa transistor niya. Tapos, pagkatapos mag-play, ma-record, stop mo na. Meron ka na recording ngayon galing sa radyo. Ngayon, iba na ginagawa ngayon, right? Dina-download na lang, listen sa Spotify and other other applications na pwede mag-save ng mga music. Bayad ka ng premium. Bayad ka ng premium sa Spotify para meron ka recorded na audio. Pag wala, meron, diba? Nare-record ba siya? Alam ko, naiipon mo pero Pwede mo mo siya. Pero hindi mo siya malalagay sa sarili mo talaga. Magagawa mo lang siya na per folder. Kahit offline ka, pwede mo i-play yun. Yes, oo. Pero pag wala ka ng pag wala ka ng subscription, wala na rin yung music mo. Save mo na yun. Pwede mo na i-save sa device mo. Ganun lang ako regarding dyan sa record na yan sa radio. Ako na naman to. Kwento ng kapitbahay namin na tago natin sa pangalang Ren. Sabel. Ay, meron din akong Ay, sige. ng radyo. May gustong-gusto akong kanta. Na ewan ko kung alam nyo. Cause it's all behind us now. Alam nyo ba yan? Pati Austin. Narinig ko sa lola ko yun. Grabe ka. Kinakanta ng lola ko yan. Favorite niya yan. Tapos yan, tatawag ako sa radio station. Talaga, bakit namin yung number, di ko rin alam. Lagi naman na sinasabi yun eh. Tapos pagtawag ko, pagtawag ko, sasabihin, pwede mo mag-request, yun? Pwede mo ba play ng All Behind Us Now? Hindi ka nakikinig, kaka-play ko lang. Kaya, hindi ko na po. I-play na po natin. Hindi na po pwede ulisin. Big time. Totoo yun. Di ba nag-hit ang ni Sharon na Mr. DJ? Can I make a request? Yun. Ayun. Request mo yung music na yun. Oo, yan ang mga panahon niya. Ngayon naman, sa amin,
if you have a premium Spotify, you can search if the album is available there in Spotify or iTunes. You can design actually a playlist of whatever. Ako mahilig talaga sa mga ganyan. Yeah. Gagawa ko I yan. have a travel playlist, Christopher Cross, yung mga chill songs, Patty Austin. Tapos I have naman Hugot songs nila, Brian McKnight, so mga ganun. So, di ba? It has really, it has evolved. You have to pay. Naalala ko lang, i-device pa noon na MP4. Naalala niyo? Yung music andun. Discman pa. Discman. May ganon. Tapos napalit, siguro ang alam ni Emil yung yung iPad. Bago mag-iPad, may MP4 pa na maliit na may maliit na video din. Discman, I was able to Discman sa school namin before. Kasi dalangan ng father ko from abroad. Yun parang status symbol yun sa amin. If makaka-Discman ka, tapos wow, who's this kid? Rich kid. So parang ganun, di ba? Pero yeah, it has evolved from MP3. Rich kid ka kapag yung iPad Nano, iPad Shuffle, yun. Kasi Apple yun. Marami Pero na. yeah, medyo kakapalan nga lang siya. Pero that's already. Alam mo, maganda siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon, kung meron sila gusto i-share regarding dyan sa pinag-usapan natin, kasi marami pa tayong hindi napag-usapan dahil wala pa tayo doon sa mga cellphone na mukhang pangkaskas ng yelo, yung mga ganon. Di ba natin napag-usapan? Oo, we still want to talk about your experience regarding sa mga naranasan natin before as compared to now. Comment down below para mapag-usapan po natin yan. Kami. Mukhang marami pa rin kami gusto i-share. Oo, you can really send your requests or whatever topics you wanna us to talk about. Or pwede ka na din, makichismisan ka na lang din sa amin or whatever you can say. You can reach us in our YouTube account, Kwento Overload, or you can email at kwentooverload@gmail.com. Actually, speaking of mga topics, may nag-text or nag-email sa atin regarding a certain topic. Medyo hot ang topic Pero we'll be discussing that probably baka sa susunod na episode natin. At I guess it will be saying that topic later. And since napag-usapan ng communication and connection, kailangan natin makita kung ano ang pagkakaiba pagka meron na tayong gustong makonect na app. Makakonect tayo sa ibang tao through an app. And abangan natin ang next nating topic, is very intriguing. Gaya na sabi ni Rob, very hot. How do you really connect with other people through dating apps? Right? Kakalaman na talaga to. Everybody Hope excited kayo as kami excited to talk about that. Share us your views kung meron kayong naalala, na experience ninyo. And if ever you're interested to know what's really this app that keeps on coming to people who wants to meet new people also. So with that, we would have to, I think this is our time to end this podcast again. It's been very fast on the time. So we're ending at this point. So we'll see you again for our next podcast. Balikan niyo po kami. Don't forget, just email and comment down below if you want to add more. So ito po ang Kwento Overload. Kwento Overload. Real stories, real feels. Welcome to Kwento Overload. Kwento mo, kwento ko.